Okay, hello Scorpio. Sa ambasa natin ngayon para sa iyong buwan ng Marso, no? Titignan natin kung sinong nag-iisip sa'yo at kung anong feeling nila sa'yo, no? Ayan, so marami pong salamat. Supportahan po natin ang Happy Angel reading. Pa-like naman po at pa-subscribe. Ayan. Pa-hype na rin po. Ayan, thank you po. Para sa iyo to, Scorpio, sa buwan ng Marso. Sino ang nag-iisip sa'yo, no? At anong ang iniisip niya sa'yo? Titignan natin. Your commitment, partnership, yun ka ng persons na pakakasalan mo o nasa engagement phase kayo na parang gustong mag-offer ng ring sa'yo or parang sabihin natin ang persons na gusto ng higher commitment sa'yo, no? Ito rin yung taong lagi mo raw kausap, okay, lagi mong kausap or somebody wanted to ask some ano din sa'yo na gustong makasama sa kanyang breakfast. Kaya lang ito rin parang obsessed, nakikita natin parang ang persons na 'to talagang obsessed din sa'yo. Medyo konting emotional block o sabihin natin may emotional block sa inyong dalawa. The butterfly, evolving, growing, next phase, being inner child, real the past. So I could feel na ang persons na 'to ano lang 'no, kaka-heal lang sa kanyang ano, kaka-heal lang sa kanyang nakaraan. Sabihin natin ngayon new phase siguro. Pero these persons also nag-offer na ng nag-offer na ng love sa'yo o gusto nang gusto nang makipagsama din sa'yo, no? Malalaman mo ang taon 'to parang lagi kang iniimbitahan. Lagi mo nakikita every morning. Kaklaro natin kung ano yung addictions na yan na nakikita natin. Sabihin, ayan, no, may date. Ayun, baka ito yung date na sinasabi na this persons might wanted to ano, nahil na. O some of you din naman is ang persons na to kakahilang at ready na makipag-date. Or sabihin natin, ready na siya or you expect some invitation sa taong ito na kanyang i-date. No? Or makakamit ka ng tao ng sabihin natin kagagaling lang sa mga single, makakamit ka ng taong kagagaling lang sa healing. No, medyo siguro sabihin na healing din sa kanyang personal ano, no? Sabihin natin dati naging codependent to, medyo may bisyo siguro, no? Ngayon parang na-cure na, no? Baga natanggal na siya sa ganong pace and healing. Ngayon gustong bumalik siguro din sa'yo or gusto or sabihin natin gusto ling makipag-meet sa'yo at mag-offer ng higher level of commitment. Siguro naging dahilan din ng ang taong ito is ano pa natin, no? Let's klaro pa yan. Kakasama mo na siya mag-breakfast 6 of Wands and he's free na siya, no? Got some victory sa addictions na yan. Kung meron man siyang bisyo, ibig sabihin parang natapos na. Natatapos lang. So, healing din emotional at saka siya sa kanyang ano rin, sa kanyang lifestyle, baka nagbago na rin ang person. Kung bakit may addiction na kita natin kasi may healing. No, yan, kagagaling niya lang sa healing, so give this person a chance, parang gano'n. Parang siguro expect some invitations ng date, baka date ka o sabihin natin offeran ka. May romantic date na paparating or this is also ina-advise sa inyo na someone you might gonna meet someone na bago, no? So let's see kung anong feelings ng persons mo sa'yo, Scorpio. May ready makipag-ano sa'yo, no? May engagement ring ka rito. Baka operan ka rin ng ano, operan ka ng
Parang pakasal din, no? Then, anong feeling ng persons na to? Anong feeling ng persons na to kay Scorpio? Chariot. Very fast. Chariot. Kanyang intention. Tingnan natin ang kanyang intention. Ang intentions ng persons na to. Intentions ng is ako makawala na sa gulo. Intentions. Kapag anong actions at behavior na pinapakita ng persons ni Scorpio? Justice. You could be dealing with Libra. Cancer. So, tignan natin naman ano ang feelings mo sa kanya. Ano ang feelings? Transform. Parang nagbago. So, tingnan nga natin kung ano yung blockage ninyong dalawa. Blockage. What is the blockage? Tingnan natin or sabihin natin challenge. King of Swords. This is truth, no? Ang challenge na parang sinasabi mag-usap ng katotohanan, heart to, ng na ginagamit ang na mag-usap ng katotohanan at ginagamit yung utak, hindi gaano ang puso, no? So yan ang blockage, kailangan gumamit din ng utak sa relasyon, hindi lang panay puso, parang itong kasi bakit ito naging challenge and blockage po. So titingnan natin ang outcome ninyong dalawa. Oh, may love naman dito, no? Makita natin this person, itong ang pinaka-outcome ninyo. King of Cups, no? Scorpio, may Libra, water sign, no? At saka air sign ang nakikita natin. Tignan natin ang advice. Advice po, advice. Advice para kay Scorpio, relationship. The Star, ayan, healing for hope ang inyong relationship na nakikita. So titingnan natin bakit ang Chariot ang naging challenge ninyo. Why the Chariot is why the Chariot ang feelings ng persons mo? Chariot, persons mo. Most you got lots to offer, no? Queen of Cups, Nine of Swords as a kasama ang Chariot. Para he is parang umaalis na siya sa pace ng guilt kung ano man yung disagreement ninyo, Scorpio. Parang ayan, medyo hindi siya makapagtulog-tulog dito, no? Parang there's a sense of guilt dito tayong nakikita. Pero may nakita tayo dito, may goal which is the Chariot na may plano rin, kaya lang kumakaripas. Mabilis ang parang nagigilty siya. Nakikita tayong guilt, fear, no? Medyo hindi siya makapagtulog-tulog. Feeling niya na accepted siya sa sa nangyari sa inyo. Yung pag-offer ng love niya sa or somebody rin na nakikita ko rito is parang may it's either na nag-offer siya ng parang feeling niya na mag-offer ka ng love sa iba. At medyo may takot din siya rito na parang natin na ipagpalit mo siya, parang gano'n. So medyo parang this person's may plano, no?
Parang if ever na umalis ka man or if ever na i-offer mo uli ang kanyang puso, so being the queen of this person's nakikita niya na you got lots to offer sa kanya, 'no? Kaya lang, meron siguro nga kayong konting na parang hindi, medyo away or sabihin natin nag-o-OC of Scorpio. Medyo hindi siya makapagtulog-tulog or sabihin natin natatakot o parang sabihin natin magawa ng sariling iniisip din niya, ah, either na siguro meron pang isa, hindi niya alam puwede rin ito 'no, kasi this way, that way. So, iniisip niya kung saan siya pupunta pero assured siya na sa'yo ang ano niya 'no, siguro may isang parting involved. So, this way, iniisip niya kung saan pupunta pero mabilis siyang kumikilos, meron siyang goal pero ano niya magdire-diretso lang 'no, dire-diretso lang siya. O siguro may nagawa ring hindi maganda sa'yo 'to, persons na 'to. So, parang sabihin natin inaantay mong din mag-offer ng love sa'yo, parang gano'n 'no. Mamaya gusto rin ng persons mo mag-move forward at ayusin yung takbo ninyong dalawa o sabihin natin takbo ng pagsasamahan. Persons mo rin pero napapansin din na marami ring emotional baggage ang dinadala rin si Scorpio. So, pero napakalalim nitong Queen of Cups, eh. Sobrang lalim din ng sabihin natin ng pagmamahal niya sa'yo o hinahangaan ka niya. Pero ito yung Nine of Swords, ito yung catch, eh, parang binabangungot siya 'no or sabihin nga natin takot, guilt. Sobra siyang nag-iisip, overthinking na baka magkamali siya o baka iwan mo rin siya 'no. Determinado siyang lumapit pero kinakabahan siya na ng malala dito 'no. Pero gusto niyang maayos ang takbo ng inyong buhay 'no. So kung makikita mo rito, ang intentions niya merong of swords, intentions ng persons mo, gusto niyang lumayo na kayo sa gulo o sa toxic phase ng relasyon niyo. So ang intentions niya dito yung peace of mind, parang gusto niyang i-guide ang relasyon niyo tungo sa mas kalmadong sitwasyon. So hindi siya naghahanap ng away, no? Ibig sabihin naghahanap siya ng solusyon dito kung papaano. So let's clarify a little bit pa tayo ng ayun, gusto niya rin ng maging stable. This is card of stability, kumbaga marriage also, celebrations among friends and family ang Four of Wands. So yan, gusto niya maging stable kayo, gusto niya siguro magsama na kayo o lumipat ng bahay, parang gano'n, nasa argumento siguro gano'n ng pag pag-aaway o ang kainyong pinag-argument dito. Pero stability ang gusto niya. Happy family, ang Four of Wands, yan ang gusto niya. Na lumayo kayo sa mga toxic phase ng relasyon, feel na parang gano'n, no? Intention niya is peace of mind at stability, no? Scorpio. And then you have the justice. Ito yung asahan mo, yung isang seryosong usapan, eh. So ang justice, ito yung tungkol sa fairness at pagbabayad sa kung ano yung nararapat. Kung may atraso siya, kumbaga subukan niyang bumawi. Kung naging unfair ka, hihingi siya ng accountability, no? So, magiging logical at by the book ang kilos niya. So, sabihin natin walang laro, no? You will try to be fair, no? So, tingnan natin. Klaro natin yung justice. Page of Pentacles, no? Baga, actions niya, gusto niyang mag-build ng stability sa'yo, no? At ito yung Page of Pentacles, you might gonna receive din sa kanya siguro ng message na parang sabihin natin may pagka-generosity ang action niya sa'yo.
Pakabilang ka ng mga regalo, no? Siguro kung ano rin binigay mo sa kanya, gano'n din ang gagawin niya sa'yo, 'no? So, 'yan ang nakikita natin and then ang feeling mo naman Scorpio sa kanya, transformation. So, hindi ibig sabihin nito yung ayaw mo na, pero Scorpio, ramdam mo yung may kailangang tapusin o may kailangan na pigilan o ikat o matapos na yung dynamic ninyo. Maaari rin pagod ka na sa lumang cycle na gusto mo na yung total transformation. So, para sa'yo, no, it's either we change completely, magbago, or we end it, parang ganon. So, gusto niya ng mabili, ng ano, tapusin na ba yan? Kasi hindi na mareresolba. Gusto niya ng kaliwanagan din. Gusto mo rin ng kaliwanagan, Scorpion. Either na work it out ang relationship at tapusin yung iwaglit ang nakaraan, no? So para sa it's either nga na completely na tapusin. Medyo napapagod ka na rin. Parang you are grieving din sa old versions ng relationship ninyo, no? Scorpio. So let's clarify that. It's either na magbago, no? Both of you na magbago. Oh, yeah, nasa tower moment. Scorpio, medyo nakakaramdam ka ng tower moment. Talagang gusto mo, Scorpio, ng pagbabago, no? Parang gusto mo, transformations, tower, no? This is also Scorpio card, no? Death. Yan, parehas. So, ibig sabihin, talagang gusto mong, natanggal yung mga pride, ego. Meron talagang dapat mangyaring tanggalin para sa new beginning. No? Tingnan nga natin kung ano yung new beginning na yan. Na pag nabuwag ang inyong mga ego, pag nagkaroon ng transformations, anong outcome niyan ng feeling mo sa kanya? Feeling mo sa kanya, kailangan niyang magbago, no? At tanggalin ang pride, ang ego. The Empress. Ayan, tingnan mo pag kumbaga abundance, no? Parang kikita mo na magiging matatag din siya, no? Kumbaga lahat ng resources, pag may pagbabago, parang makikita mo yung connection ng parang gusto mong makita siguro din, parang gusto din niyang ipakita, gusto mo rin ipakita sa kanya yung no? Yung ma-nurture mo na isang matatag ka na kaya mo rin siyang, sabihin natin, kaya mo rin siyang mahalin ng lubos, na magtatag kayo ng empire na dalawa na magsimula uli. So, once na itong transformations happen, no? Empress is parang isang matatag, no? Matatag na samahan, no? Yan ang mangyayari pag yung mga ego nawala, yung nagbago kayong dalawa. Or iniisip mo rin yung kung nagbago siya, parang ganun. Kung magbago siya, Scorpio, magpapakita mo sa kanya yung pagiging nurturing mo, no? So, some of you, this is working on the ego, o sabihin natin may addictions kayo sa mga game na yun, no? Siguro, dapat tanggalin na yan. Yan siguro ang dapat ma-transform. Parang nakakakita ko ng kwento nito. Ito siguro yung addictions na dapat matanggalin. Kung addictions, hindi lang. Ito yung something na going to the extreme kayo na natin, bisyo sa alak, sa sugal, sa barkada, sa game, no? Need to control a little bit. Pero nakita natin, persons mo may kakayahan na magbago at mapanalo yung transformations na hinihingi mo itong death. So, asahan mo, mahihil yan. I've seen here na mahihil yan. Some of you, mahihil ang persons ninyo. Dahil ang feeling mo sa kanya, gusto mo talaga siyang magbago, gusto ikat, pero gusto mo rin ng kaliwanagan. Ano ba, magtutuloy ba tayo o hindi? So, tinignan natin kung ano yan. So, talagang ito rin, no? Tower din. So, ibig sabihin, kumbaga, kung ang pundasyon, hindi strong ang pundasyon, mabubuwag, no? Kung hindi strong, kung hindi nyo dinidiliga ng pagmamahal ninyo, mabubuwag, madaling mabuwag, no? This is transformations na do not resist these transformations. Hindi mo rin maano to kasi there's a divine intervention. And this tower need to happen para lumabas ang Empress na feeling mo sa kanya. So medyo
parang ikaw ready mo siyang acceptin pero gusto mo nang magbago siya, parang gano'n 'no? So, kung makikita mo rito meron kang the King of Swords as yung parang blockage or challenge sabihin natin. Parang blockage, challenge at blockage niyo is King of Swords. Ito yung nagpapahirap sa inyo, eh. Ito yung pagiging masyadong matigas or cold ninyong dalawa rin. Siguro ganyan din, no? Pataasan, ego nga. Ito nga yung sinasabi, ego. No? And then, minsan para kayong nagpapataasan at nagiging masyadong critical sa isa't isa. So, ito yung lack of warmth at puro logical. Or pwede rin sabihin natin, some of you, kailangan din gumamit din ng utak. Pag gamitin din ng utak, wag panay puso, parang gano'n din, eh. Which one ang sitwasyon ninyo? So, ito rin yung sabihin natin kasi ang pagiging King of Swords, this is the lack of warmth or sabihin natin puro logical, no? Kumbaga, logical lang ang nagiging wall o pader sa pagitan ninyo. Masyado kayong defensive sa isa't isa. Parang gano'n, no? Hindi kayo nagpapatalo sa isa't isa. Kaya ganyan na nangyari, no? So, tignan nga natin. Those who's dealing with Libra din. Taurus, Capricorn, Virgo, sabihin natin Pisces, Cancer, Scorpio. Ayan, no? Yan, kasi pares kayong maraming gusto. Seven of Cups. Sabihin natin, hindi nagkakatugma. Masyado kayong maraming gustong gawin sa buhay na hindi kayo nakapag-focus sa isa. Parang ganon. Yan din siguro ang pinagkukos ng inyong coldness. Kumbaga, iba-iba ang gusto ninyo. Parehas kayong both may options. Ayun nga, pataasan kung kung sino magpapatalo o magpapatalo ba o hindi. Marami kayong gustong gawin sa buhay nyo pang dalawa. Kaya lang parang hindi maayos na pag-uusap ang nangyayari, no? O hindi natutupad, parang ganyan. So kung makikita mo, the King of Cups, maganda yung outcome ninyo, King of Cups. This is your card, Scorpio. Kabila ng marami nga kayong drama, maganda ang potential ng outcome ninyo. So, mo rin magkakaroon ng emotional maturity. So, ang King of Cups kasi ito yung simbolo ng isang lalaki, sabihin natin na, or sabihin natin is hindi lang lalaki, or this is the energy, babae ka man o lalaki, na ito yung marunong mag-handle ng emotions, no? Magiging stable ang feeling ninyo at mas magiging balance ang pagmamahal. Hindi na puro overthinking or drastic changes. So, parang sabihin natin, ito pa rin ang outcome. So, this could be siguro na kailangan mangyari ang tower moments na to o kailangan mangyari ang ganitong unang phase ng journey ninyo, no? Para sabihin natin, gisingin nyo ang puso ninyo sa isa't isa. Parang ganon. No? And then, it still will lead sa King of Cups, no? Ikaklaro lang natin tong King of Cups, ang outcome. Magandang inyong outcome, actually, being the King of Cups. Forgot. Let's see more. So, the outcome is King. So, para maging King of Cups, let's see kung anong step. So, siguro, ayan, kailangan nyo mag-usap, kailangan nyo mag-date uli, kailangan nyo mag-unwind together, no? Kailangan nyo na ng higher commitment, yung kailangan nyo na sabihin natin, kailangan nyo na magpakasal, parang ganyan din, no? Parang yan yung mga step, kailangan nyo heart-to-heart conversations din, no? Para mauwi sa King of Cups na very strong. Knight of Pentacles. Those dealing with Taurus, Capricorn, Virgo. Three of Swords. Ayan. So, ang outcome, talagang medyo makikita mo rito, may disappointment. So, bago dumating sa phase na to, marami kayong, ito, kagaya sinabi ko, maraming challenge, sakit pang mararamdaman before pumunta dito sa outcome ng King of Cups. So, ang Knight of Pentacles, ito yung pinakamatagal na ano, no, na card, pero reliable siya. Gusto niyang mag-build ng stability. Pero sigurado ito. Ito yung, sabihin natin, hindi tao ito, pero this sabihin natin, ang Earth sign is the most lowest energy na ano. So, medyo mabagal nga bago makarating daw kayo dito sa King of Cups, maturity ng emotions ninyong dalawa, ng relationship ninyo. Or sabihin natin, ito rin, bago rin kayo makapunta rito sa engagement na yan, sa higher commitment na yan, marami kayo pang sakit na mararamdaman din. Because this came sa outcome ninyo. Or sabihin natin, third party involved also. Kailangan yung
may darating pa o sabihin natin nasa place kayo ng third party. So, kumbaga, yung healing ng broken heart na yan, kailangan yung makuha. Dahil ito nga, healing. Heal. We need some changes, releasing the past din. At i-heal, i-let go ang emotional baggage. Itong heartbroken na to, no? This could be also third party. Kumbaga, before mapunta kayo sa King of Cups, mabagal pero sigurado. So, but itong pinaka main reasons, you need to heal this broken heart. No? So, makikita mo ang advice, healing again. So, sabi ko sa inyo, healing, and this is the advice din. Healing, at makipag-isip kayo, dapat ba may third party o wala? Healing this broken heart. Ang energy, pwede ko pong makuha ang energy mo o ang energy ng persons mo, no? Or energy ng cross-watcher. Then, kung makikita mo itong healing, so talagang kailangan ma-heal bago bago mag-mature ang inyong relationship. Kumbaga sabihin natin, bago mature, no, para maging mas mas dedicated kayo sa isa't isa. Need to heal. Yes, oo, medyo mabagal ang dating ng success ng inyong relationship. Pero kailangan ng healing, kailangan ng star as the advice. No, ito yung alchemy, no? Pag nagsama kayo, it will heal. This is faith and hope also, no? So, binibigyan ka magkaroon ka ng hope sa relationship. So, ang advice ito yung keep the faith, no, Scorpio? Kasi sinasabi ng star na may healing na darating. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit sabihin na ang bigat ng death or transformations at ng tower, no? At ng Nine of Swords sa simula, no? Ito may Nine of Swords kakaagad dito no? Itong Nine of Swords. So, huwag ka lang mawawalan ng pag-asa, no? Maging tapat ka sa sarili mo. So, hayaan mong pumasok ang peace. So, ibig sabihin, mag-focus ka sa self-healing bago mo ayusin din ang relasyon. So, nakikita mo rito may takot at bigat, pero ang goal ng universe sa'yo ay ayusin at balansehin to get justice din para maging ano, no, maging successful ang relationship, no, para maging stable ang relationship, para maging King of Cups, no. So nakikita ko rin dito, no, ang clarity ng death sa tower, lumabas ang tower, no. So, ano ba talaga, gusto ko maano dito kung ano ba talaga ang dapat ninyong putulin o tanggalin. So yan yung tower nga, ito yung energy ng pabigla-bigla din. So because ang tower hindi lang basta transformations itong tower, no? So para mas lalo kay maliwanagan kung ano ang dapat putulin, yung feelings mo sa kanya din na para maging balance kayong dalawa. So hindi lang basta-basta transformations ang nararamdaman mo, no? Para gusto mo nang gibain ang buong pundasyon ng kung paano kayo dati, no? Kumbaga gusto mo na ng bago, no? May mga paniniwala ka siguro sa relasyong ito na nawala na o gumuho na. At sabihin din natin, ramdam mo na hindi na pwedeng i-repair ang dating, kailangan talagang mag-start from the scratch kayong dalawa. O kailangan din talaga na tapusin ng relationship na yan, no? Sabihin din natin, sometimes it leads sa Eight of Cups na ito yung emotional na aspeto na feeling mo kahit mahal mo pa, pero dahil nga ang King of Cups ang ano mo rito, ang outcome, so kailangan mong talikuran din ang disappointment, no? Para itong heartbreak na to, para sinasabi ng puso mo na pagod pagod kumbaga pagod na akong magbaka sakali sa bagay na hindi naman ako parang pinupuno, parang gano'n, no? Parang gano'n siguro nararamdaman mo. So, may kailangan kang iwanan na isang emotional na cycle din, Scorpio. So, parang nahihirapan kayong ibalanse. Stability. So, pag yan, nabuwag na, magandang outcome. Empress and the King of Pentacles, stability, no? Parehas kayong mag-grow, magiging matatag, no? Once tanggalin itong tower na yan at go on with the flow. So, kailangan din siguro nararamdaman natin dito na medyo nahihirapan ka rin i-balance ang logic, no? Kasi ang challenge nyo is King of Swords, no?
At ang vulnerability mo, yung kailangan matapos mamatay or sabihin natin matapos ang pagiging pabago-bago ng isip din, indecisiveness din dito, especially ang pride. So, kumbaga, kailangan yung maging dagdagan siguro ng heart dito pag nag-uusap kayo o calmness, no? So, ang Scorpio, ang death card mo rin kasi yan, isang cleansing to no? So, parang sinasabi dito na kailangan mong tanggapin na yung dating kayo ay wala na at hindi na babalik. Kumbaga ang challenge sa'yo yung pagtanggap ng parang mag-manifest ka rin ng being the king of cups. Ito yung stable love. So kailangan mong bitawan yung versions mo na laging on guard ka o laging nag-aabang ng gulo, no? So yan ang nakikita natin. So, kung ano pang darating sa'yo, let's see. Yan, sana nagkaroon ka. So, what is coming pa kay Scorpio? Ano pa pang paparating kay Scorpio itong March? Pa pang paparating kay Scorpio itong March? Talagang codependency. Ano ba yung pinag-aadik-adikan nyo dyan? Ano ba to? Game, alak, sugal, babae, kaibigan, too much thinking din to, no? Codependency din to, no? Kumbaga, talagang some of you din may extreme na nagagawa kayo na dapat din putulin. So, maliwanag ang sinabi, no? Addictions are affecting your romantic life. Ano ba yung addictions na dapat nang tigilan o putulin, no? Iwaglet para matuloy ang King of Cups ninyo dalawa. Oh, ayan, no, magiging stable kayo. Oh, you could provide each other, no? Pag natapos na yung ang transformations na gusto mong mangyari sa kanya, Scorpio, no? Magiging maayos at ready ka rin na maayusin. So, ano pa po ang paparating? So, baka ano pa po ang paparating kay Scorpio? You deserve love daw, Scorpio. You are very lovable. Ayan, so sa mga single, ready, okay na, no? Na, kung nag-heal na kayo, no? Ayan, you could set a date. Dahil darating ang persons mo. Tell us more. Deserve this love daw? Or sabihin natin, you deserve someone else. Scorpio. Kasi it's either itong that na to, putulin. No? It's either na you will end really the relationship. What else coming? Ayan, maging playful ka lang daw, Scorpio. No? Saan mo darating din ang pag-ibig na para sa'yo. At kung talagang just have some hope dito, kasi ito yung star mo keep on hoping, may healing na paparating sa'yo So just be playful kasi na-attract mo yung romantic yung nare-recapture mo yung romance. No? So hayaan mo lang yung pagiging playful mo at the moment, no? It's normal, okay lang na playful ka diyan, no? Yung youthful time mo dati, isipin mo raw 'yan. Kasi na-attract mo yung persons mo, no? May konting magiging magbabago ang iyong ang energy ng inyong pagmamahalan. Talagang some of you, no? Sa Mars, so may separations energy. Or sabihin natin, may temporary separations din to, no? Time apart from the partner is on the horizon. So this could be also na hindi na temporary separations lang. Some of you siguro pupunta na sa ibang bansa, babalik na sa ibang bansa, or some of you madidestino sa trabaho. So etong Marso siguro may pupunta, babalik na sa ibang bansa. Yan din ang meaning ng separations. Hindi yung break up na separations, no, na maghihiwalay kayong dalawa, no? Some of you babalik lang sa trabaho, no? Medyo long distance siguro, no? Tell us more. Reconciliation. So may reconciliation. Kung may separations, meron din reconciliations. Okay, someone from your past is returning to your life. So ang ibig sabihin, dalawang ibig sabihin ng reconciliations. It's either na yung ex mo, maaring magkaroon kayo ng kapatawaran and let go the relationship. Kumbaga, yung finality confirmations lang na magkakaroon kayo ng kaliwanagan sa isa't isa. Or sabihin natin, ang reconciliations din, it's either na magkakainginan na nga ng kapatawaran pero at i-continue ang relationship at nakita ang worth at value mo, kumbaga makikipagbalikan sa iyo for good. Meron din reconciliations, yung para lang nang sabihin natin na kailangan para mahil siya, kailangan mong patawarin mo siya o magpatawad ka. Magpatawad ka o ikaw papatawarin niya kung ikaw may nagawa sa kanya. Parang maganda ang Marso mo, no? May clarity, may healing na paparating. So ito nga yung sinasabi ng star
na may healing na darating sa'yo dahil siguro itong ex mo na sinaktan ka masyado is baka kinakarma na at hihingi ng tawad sa'yo. You know, karma is real. Kung may nagawa ka sa persons mo, babalik sa'yo yan, no? Especially those dealing with soulmates. Sa mga single naman, asahan mo ang kadate mo, ang darating sa'yo is ang iyong soulmate mo. Yes, this is your soulmate. Medyo nakakaranas ng ano ngayon, ng sabihin natin, baka nasa tower moments ang persons mo. No? So, medyo intindihin mo rin ang persons mo sa mga in a relationship, may pinagdadaanan ng persons mo. Or ikaw may pinagdadaanan na hindi mo medyo hindi kayo magka-unwind na dalawa or sabihin natin hindi kayo makapag-set ng date dahil nga sa tower moments na yan. So, medyo give him a little bit space din. Pero, soulmate mo yan, no? You're dealing with your soulmate, kaya ganyan mahirap, no? Ayan, pero expect mo, siya yung persons mo as ang magiging forever mo na rin. So, ang persons mo yan. Once nag-reconcile kayong dalawa for good, siya na yung for the rest of your life na nakikita natin. No? Yan. So, sana naliwanagan ka, Scorpio, sa iyong sitwasyon. Ayan, no? May Queen and Cups ka rito. As you can see, there's a Queen and Cups. Queen and King of Cups, oh. Feelings niya sa iyo, maganda. Ikaw din, ang outcome ninyo. So, as soon na kayo, ready na kayo sa higher commitment. Siguro, yan lang din siguro kapatawaran at mahil from the previous energy. May reconciliations talaga magaganap at may kasana na I hope na this will work, no? Pero some of you naman talagang puputulin ikakat ang relationship dahil parang tingin nyo it will not gonna work anymore, no? At parang hayaan mo na lang ang karma dumating siguro sa persons, no, Scorpio. Ayan, so napakaganda ng mensahe sa iyo sa itong Marso. Pengin naman po ng like and hype dyan sa inyong mga cellphone at subscribe na rin po kayo sa Happy Angel Reading. Marami pong salamat sa pagsuporta sa Happy Angel. Thank you and God bless you all at attend din po kayo ng aming live, no? Sometimes nagla-live tayo. Baka bukas po mag-live po tayo. Maraming salamat and God bless you, Scorpio. And pa-share na rin po ng ating video. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way